Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. This is Rodriguez, Mama Sagari Channel, a faith healer, also matarder. So ngayong hapon, natatagan natin sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a special gabay for the month of October 25 hanggang October 31 for the sign of Libra. So Libra, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Libra signs ang ating mga hagilap? So guys, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate, kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo, and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos update. And of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksik, liglig, nag-uumapaw na biyayang manumbalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advice sa iyo ng ating angel spirit for the sign of Libra. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Libra signs ang ating mga hagilap? So guys, ito na tutuklasin at bubulabugin na natin ang gusto sabihin sa inyo ng ating mga gabay. Angels purpose information po. So this is the 8 of Wands, so something communication, no? There's something movement, excitement. So may mga bagay o pagbabago na mangyayari maganap na. And this is something the 8 of Swords, no? There's a lot of negativities around you. There's a lot of toxicities around you, no? Kailangan limitahan mo yung takot at pangamba mo. Alisin mo yung mga gumugulo sa isipan mo. No, maaaring biktima ka lang ng mga maling impormasyon, no? And this is something the Empress card for a revert. No, magkakaroon ka ng panibago eksena, bagong pananaw, bagong pag-iisip, no? There is something information with a new beginning. And because this is something that Three of Pentacles with the collaborations, no? Connections. Kumbaga kung paano ka makipag teamwork, no? Or paano ka makipag-ugnayan, paano ka makipag-usap, paano ka makipag-transactions, additional messages. So this is a 6 of Cups, no? There's something past person coming back. May mga bagay o sa sitwasyon mo maaaring bumalik o manumbalik, no? Kaya mag-ingat-ingat ka sa pakikipag-halubilo, pakikipag-usap kung kani-kanino, no? And of course, this is something the Ace of Swords with a breakthrough. Magtatagumpay ka. Malalaman mo kagad, hindi pa nangyayari, maaaring posible mo malaman na kagad yung magiging kasagutan or kay hinatnan. The 8 of Wands represent the King of Pentacles. So this is something practicality. And of course, this is something a good sense pagdating sa entrepreneur, pagdating sa finances. Kailangan alam mo sa sarili mo yung grounds mo. This is something a taking action or something movement. Sa kung ano man yung gusto mo o hangarin mo, may isa katuparan. The 8 of Swords represent the Queen of Wands. Something confident. Kailangan lakas ang pakiramdam mo. Maging matapang ka sa mga tao sa paligid mo kasi tinatakot ka lang mga taong nasa paligid mo, na maaring maraming sinasabi against sa'yo, chinichismis ka, or pinagchichismisan ka behind your back, maraming impormasyon na binabato sa'yo, kaya kailangan maging malakas ang loob mo, maging matapang ka. Huwag ka dapat nagpapa-apekto. The Empress card represent the 9 of Swords, no? Kumbaga kailangan magkaroon ka dito ng retreat, no? Disconnect from the world. Kailangan alam sa sarili mo yung grounds mo, hindi ka dapat nagpapa-apekto. This is something anxiety, sleepless nights. No, that because of your worries, anxieties, no? Hindi ka mapakali. Nag-overthink ka dahil din sa mga tao sa paligid mo, no? Kumbaga, ito yung susi dito eh. Kailangan hindi ka nagpapa-apekto sa mga taong kumbaga sumisira ng iyong reputasyon, ng iyong ginagawa, no? Kumbaga, ayaw nitong makapag-focus ka ng maayos, no? Ginugulo niya. So the 3 of Pentacles represent what? Represent the 4 of Swords. So this is something intuition. Tama yung gut feeling mo na maaaring katrabaho or maaaring kumbaga may kinalaman sa negosyo o trabaho na maaaring nagdulot sa iyo ng pagkasira na maaaring sinisiraan ka nito. The 6 of Cups represent the Knight of Wands for slowly but surely. Kumbaga sinasabi dito, mabagal man ang eksena nito, pero sinasabi sa iyo magiging mabilis ang kalalabasan nito. Mabagal man para sa iyo, pero unti-unti yan magiging magandang outcome. The Ace of Swords represent what?
So this is the King of Wands, something vision. Double clarification, there's a something vision na kaya mo dapat sa sarili mong manindigan. Kaya mo dapat tumayo sa sarili mong paa at kaya mong kontrolin yung iyong emosyon. And the Eight of Wands represents the King of Pentacles, represents the Six of Swords with the transition. At makakalis ka na sa situation. There's a something movement na maaaring bumilis ang takbo ng eksena at maging mapagtagumpayan mo ang kung ano man yung mga bagay na pinahalagan mo. No? Kumbaga, i-secure mo kung ano man yung mga bagay na kailangan mo i-secure. And of course, protectionan mo ang kailangan mo protectionan. The Eight of Swords represents the Queen of Wands, represent dito with the Knight of Swords with the success driven. Magsasuccess ka. Magiging mabilis tong eksena na to. No? Lahat ng ambisyon mo, lahat ng gusto mo ay may sa katuparan mo. Huwag kang makikinig sa mga taong kumaga humihila sa ipababa, no? The Empress card and the Knight of Swords, no? Represent the Six of Wands, for victory is yours. Magtatagumpay ka, no? Magtatagumpay ka dito. Kailangan alam mo sa sarili mo kung paano mo lilimitahan yung pakikinig or pagpapaapekto sa mga taong nasa paligid mo. Tandaan mo, yung mga chismis o chika nila ay maaaring gawa-gawa lamang, no? Or kumbaga inaano nila para mag-overthink or matakot ka. So the Three of Pentacles represents the Four of Swords, represents the ease of something in you love. New offer. No, there's a different feelings. No, maaaring naiinggit tong katrabaho mo. No, maaaring nagsiselos tong katrabaho mo. No? So Six of Cups represents the Knight of Wands, represents the King of Cups, for devoted for the person. May taong babalik, no, para patunayan na nagkamali siya sa lahat ng mga bagay na ginawa niya sa iyo. No, gagamitin niya yung charms and of course yung pagmamahal na naiwan niya sa iyo, no? Kung titingnan kung hanggang saan ka parurupok, no? Or marupok ka pa rin ba? And the Ace of Swords and the King of Wands represent what? The Death card. So this is a transformation. No, unti-unti na magbabago, unti-unti nang kumbaga magkakaroon ng pagkakaiba, no? Yung mga kaisipan na ipinabatid sa iyo, no? Kumbaga, ipinaniwala sa iyo. Kumbaga, unti-unti nagsisingkin sa sarili mo yung katotohanan. Ngayon, hindi na nila mabubudol or mapipeke yung katotohanan. So, let's see for the outcome. Meron ako na sense dito manipulator, guys, no? And of course, for the outcome is the Nine of Cups with the wish fulfillment. So, may mga bagay na matutupad na. And of course, this is something, the Page of Swords, something witty, no? Magiging matalino ka sa bagay na to. Lahat ng mga bagay ay matututunan mo, malalaman mo. And this is a tower moment for a major changes. May mga bagay na malaking pagbabago na magaganap for you. No? Additional messages for career and finances. So this is the Five of Wands, no? May competitors, complications, no? Marami kang kalaban. But this is something, ang crab mentality, no? There's a lot of people doing like that, no? Parang, kumbaga, may mga tao sa paligid mo na humihila sa ipababa. And this is something, the Five of Pentacles, no? Gusto nitong mag-bankrupt ka, mawala ka ng kung ano-ano, even your finances, no? Gusto nito mag-collapse. So, let's see additional messages. So, this is the lovers, no? Kumbaga, maaaring may kinalaman to with your love life, no? Maaaring ex to ng person mo, maaaring may gusto sa person mo, no? About sa love life, sige, alamin natin yan. About sa love life, so this is the ease of wands of something in new project, new plans, and there's a Ten of Swords backstab, no? May tumatraidor talaga para hindi matupad ang inyong mga pangarap, no? Yung dalawa, no? Merong nagba-backstab. This is a Two of Swords with a difficult decision, kaya parang nahihirapan kang timbangin kung sino, kasi kumbaga maaring pamilya to. There's a something toxic family. For health, so let's see, sa health mo naman, guys. So this is a Five of Cups of something regret or disappointment. No, mag-ingat-ingat kayo sa kung ano-ano pinagkakain nyo. No, there's a something failure. Now, this is a Four of Wands something celebration. Magiging maganda ng kalusugan nyo. Umiwas kayo sa mga bawal, and this is record. Kailangan yung maging matapang at maging malakas ang loob, no, na iwasan yung mga bawal. So let's see. Additional messages for magical fairy messages. For magical fairy messages, represent what? Magical fairy messages represent patient, please. So, kailangan mo habaan ng pasensya mo dito, no? And there's a new home coming in for you. May bagong bahay, bagong tahanan, no? Magkakaroon ka ng bagong eksena dito. So, let's see what is the synchronicities. And because this is something child, no? May magkakaroon ka ng anak dito or either meron kayong anak, no? And there's a something trust. Meron talaga magbubuntis talaga. Meron ako nasisense na magbubuntis and there's a trust, no? Kumbaga, bubuo dito yung tiwala, no? May maaring, there's an Empress card for revert.
Magkakaroon ka talaga ng ano dito guys, fertile. So let's see what is the yin and yang oracle card. And there's a limitation and fear. No? Labanan mo yung takot at pangamba mo, limitahan mo. And there's an apology. May hihingi talaga ng tawad from the past. And there's a third party. I told you, may third party talaga na sumisira sa inyong relasyon, sa inyong buhay. And there's a guilt and sabotage. No? Galit na galit to, sinasabotahe ang lahat ng plano nyo. For Romance Angels, for Mystic Love Oracle deck. Nag-represent dito with the something insecurities. No, oh, see? Inggitera. Sabi ko sa iyo, may inggitera sa inyong relasyon. And this is something marriage, no? Sa pagsasama nyo. And this is something divine timing, no? This is the moment na maaaring ibalik kayo sa isa't isa. No, nagkaroon talaga ng separation dito, but eventually nagkaroon ng something intimacy na maaaring bumalik ang inyong kilig at pagmamahal sa isa't isa. So let's see what is Archangel Michael messages for you. Archangel Michael messages for you is oh my goodness, you're on the right path. Nasa tamang direction ka. And pay attention to your dreams, no? Kumbaga magtiwala ka sa kung ano man yung mga pumapasok sa panaginip mo. Baka isang babala at paalala sa'yo na kailangan mong makinig sa iyong mga gabay. And this is something Romance Angel are helping you, no? Pati sa mga sa inyong relasyon, no? Ginagabayan ka ng ating angel spirit. And as your use your imagination and you see the answer. Nagamitin mo intuitions yan at masasagot ng iyong mga katanungan. So let's see what is the chakra messages. And there's a victim, naaring biktima kayo ng mga negativities, and this is something growth. Magkakaroon ka ng growth and expansion, and there's a trickery, no? Meron ditong manloloko at mapaglinlang, no? Meron dito parang parang sinet up, no? Meron ditong sinet up, in-rame up, no? Para maghiwalay kayo, ganyan. Biktima kayo sa isang toxic family. Nakita nyo, there's a something dragon dito na parang, diba? Na sumisira ng inyong relasyon. And because this is something green, no? There's a possible na yung lucky color is green. So let's see what is a Moonology. And there's a something, take time to breathe out. So kailangan mo ng oras para pag-isipan, magmunihan, and adjustment are required. So kailangan nyo mag-adjust, guys. At the same time, you are good enough. Sapat ka na daw, di ba? Huwag mong isipin na may kulang sa'yo. Huwag mong isipin na hindi ka kamahal-mahal. Alam mo na. So let's see what is the angel's answer. And don't stop. Huwag kang titigil, no? At sinasabi sa'yo dito, there's a yes. Maaaring oo ang kasagutan sa mga katanungan mo. Diba? Maaaring may mga pinagdadaanan ka, gusto mong masagot at gusto mong maisa katuparan ang iyong mga gustong malaman. Maaaring malalaman mo na yan in the near future. And because this is something forgiveness. Meron talagang humihingi ng tawad dito at hihingi ng tawad. Ha? Basta magtiwala kayo sa sarili nyo at huwag kayong maniniwala kagad sa kanila. Na pwede ka magpatawad pero huwag ka na ulit magpapabudol. Ganon. Let's see what is the energy. And there's a happy family. Magiging masayang pamilya mo dito. And there's a Chakra Archangel Metaphor for surprises. Ganon. Maraming pasabog. Akala mo, alam mo na, hindi pa. And there's a woman holding a coin. If you were a woman, maaaring ikaw may hawak ng finances. If you were a man, maaaring yung person may hawak ng finances. And this is something adjusted possibilities. May pinto ang magsasara, may pinto ang magbubukas opportunity for you. Kaya handa ka dapat sa mga possibilities. So let's see what is additional messages. Additional messages with an angel spirit. Planting. So, ibig sabihin ko ano man yung mga bagay na tinanim mo, siyang aanihin mo. 'Di ba? And this is a go for it. May mga bagay na kailangan ilaban at dapat palaban. And there's a dancing movement. Unti-unti nang gagalaw, no? Ang baso, charis. Unti-unti nang gagalaw ang mga kaganapan sa'yo. No? Akala mo parang walang nagbabago. Ito na yung umpisa ng pagbabago. Romance Angels. Unrequited love. So some of you guys nawala ng chemistry, nawala ng pagmamahal sa isa't isa, that because of this, 'di ba? This inggiterang, ambisyosang toxic family. And it's safe for you to love. No, safe naman sa iyo pag nagmamahal. So let's see what is additional messages with an angel spirit. And there's an encourage. Na ini-encourage ka dito na kailangan labanan mo ang
at takot mo, no? And this is the death card, no? This is something at transformations. This is something an ending and a new beginning. May mga bagay na dapat mong matutunan. Sa bagay, hindi mo naman yung malalaman yung lahat ng bagay na yan kung hindi ka nagsisi sa lahat ng nangyari sa'yo. No? Nasa huli talaga ang pagsisisi. And there's a flower, so something bloom. No? Maaring mamumukadkad na, maaring bubulaklak na yung yung mga pinaghirapan mo, 'di ba? Let's see what is Archangel Raphael messages. Expect a miracle. Mag-expect ka ng himala, guys, 'di ba? Mag-expect ka ng kagalingan. Lahat ng bagay sa paligid mo, lahat ng mga bagay na nararamdaman mo unti-unti maglalako, no? Additional messages. And there's an earth pulsing, no? Time to in nature. So kailangan mo talaga ng unwind para ma-refresh yung utak mo. And there's a with the haters. Bird as a portal, deep love, may inggit talaga. Na may selos at inggit. For Jesus' loving quote said, knock and shall be open to you. Kumakatok na ang ating Panginoon pagbuksan mo. May mga opportunity at may mga impormasyon siyang gustong ipaalam sa iyo at gusto mong malalaman na to. Ito na yon. For the angels number represent what? Angels number represent 666 for a great blessing. Nurture yourself, your need, desires, and boundaries. Let go of the things that are weighing you down. Make space of something meaningful and expand your spirit to all areas of your life. That big love, opportunity, or job needs to squeeze in somewhere. So see, kumbaga mag-set ka ng boundaries, no? Kumbaga may mga bagay o opportunities na darating sa'yo, kaya wag mong hayaan, kumbaga hilahin ka pababa ng mga tao sa paligid mo, hayaan mo yung sarili mong iangat ka ng ating Panginoon. So let's see what is the messages of life. Dapat matuto kang i-let go at matuto kang bumitaw kung alam mong hindi na ikaw ang nilalaman. Charis. And this is something the path of the life, no? The path of the life places the perfect people and situation on my path. Help me advance of my inner growth. I possess the courage I need to progress despite any obstacle I might meet. I study any experiences seeking the wisdom they have to offer. In this way, I improve of the day to day. Today, I choose to grow in faith. I am confident that at the end of the road, I will join in the light. So see, alam mo sa tatahakin mo landasin, marami kang makikitang kadiliman, marami kang madadaan ng lubak, or marami kang madadaanan na pagkakamali or trials or something na obstacle. Alam mo sa sarili mo at the end of the road, alam mo may liwanag sa huli at matatagpuan mo ang success yan, no? Kumbaga handa ka dapat matuto sa lahat ng pagkakamali. So guys, this is special gabay for the month of October 25 hanggang October 31 for the sign of Libra. So Libra, maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos update. Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads, naway pagpalaan kayo ng Diyos at may kapal. Siksik, liglig, nag-uumapaw na biyayang manong balik sa inyo at maraming salamat po and see you in the next video. Bye-bye and babush!